upang pasalamatan ka, Panginoon, upang itaas ka, Panginoon, sa amin pong buhay, O God, dahil wala kaming maibabalik, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo, kundi ang aming buong pusong pag-awit, ang aming buong pusong pagsamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Ating awitan ng ating Diyos sa oras na ito. Hallelujah. Is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Minsan pa, great is the Lord. Great is the Lord in whom we have the victory. He exalts against the enemy. We bow down, O Lord. We bow down on our knees. Come on, church. Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Yes, oh God. Hallelujah. Isa pa, great. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He exalts against the enemy. We bow down on our knees. Come on, church. Itaas natin ang pangalan natin, Panginoon. And Lord, we want to lift your name on high. Lord, we want to thank you. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true our word in heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true our world in heaven above.
for your greatness, for your goodness, for your faithfulness in our lives, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kagalingan, sa lahat ng blessings, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin, Lord Jesus. Salamat, salamat, Panginoon. Come on, church, pasalamatan po natin ang ating Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, to our Lord in heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, to our world in heaven above. For you alone are God eternal, to our world in heaven above. For you alone are God eternal, to our world in heaven above. So, Jesus, salamat, salamat, Panginoon, for your greatness. So, Jesus, Lord, sa umagang ito, Panginoon, wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi ang mapasaya ka namin, no, Jesus. Wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi ang itaas namin ang pangalan mo, Panginoon. Wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi ang mabigyan ka namin ng papuri, pagsamba, Panginoon. Wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi ang pasalamatan ka ng pasalamatan, Panginoon, sa lahat ng kabutihan na ipinaparanas mo sa amin, Panginoon. Wala kaming ginawa, O Jesus, para ma-deserve po namin lahat ng nag-uumapaw na pagpapala na ibinubuhos mo sa amin, Panginoon. Kaya marapat dapat ka, Panginoon. Salamatan sa oras na ito. You deserve the glory. You deserve the honor, Jesus. In church, minsan mapanggitan natin ang ating Diyos sa mga oras na ito. Hallelujah. The glory and the honor, Lord, I lift my hands in worship and I bless your holy name. You deserve the glory and the honor, Lord, I lift my hand and worship and I bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yes, O God, isang ka. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hand and
There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. None like you, Jesus. There is no one else like you. For you are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. 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 Yes, oh God, hallelujah. Hallelujah, Jesus. You deserve the glory. You deserve the honor, oh Jesus, sa oras na ito. You are worthy to be praised, Panginoon. You are worthy to be worshipped, Panginoon. Marapat-dapat ka, Panginoon, nasambahin ng iyong mga anak, Panginoon. Sapagkat napakadakila mo, Panginoon. Sapagkat walang makakahigit sa'yo, walang makakapantay sa'yo, wala kang katulad, Panginoon. Walang nagmahal sa amin ng kagaya ng pagmamahal mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya hayaan mo, O Lord, na sa oras na ito ay maibalik namin, Panginoon, ang karapat-dapat na pagsamba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Jesus, sa wagas na pag-ibig mo, Panginoon. We thank you, Lord, for all the miracles, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin, na ipinaparanas mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, O Jesus. Ano man ang pinagdadaanan namin sa oras na ito, Panginoon, ano man ang daladala namin sa aming puso sa oras na ito, Panginoon, hindi man po namin maunawaan, Panginoon, ang plano mo sa amin pong buhay, Panginoon. Isa lamang ang sigurado namin, O Jesus. Alam po namin na may ginagawa ka sa amin pong buhay, Panginoon. Alam po namin na you are working in our lives, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Maraming salamat. Ikaw ang aming Diyos na dakila, Panginoon. Maraming salamat. Nakilala ka namin, Panginoon. Maraming salamat, O Jesus. And Lord, sa oras na ito, Panginoon, kung sino man
Panginoon, Panginoon, sa mga anak ko na nangangailangan ng kagalingan sa oras na ito, Panginoon. Hayaan mong i-stretch mo ang iyong mapagpalang kamay sa mga anak mong ito, Panginoon. Hayaan mong ipuin mo, Panginoon, ang mga anak mong ito, Panginoon. Hayaan, Panginoon, na pagalingin mo sila, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, O Lord. Salamat sa kagalingan, Panginoon, ng iyong mga anak ko, Jesus and Lord. Patuloy, Panginoon, na ibuhos mo ang iyong pagpapala sa lugar na ito, Panginoon, hanggang sa kami ay matapos sa aming gawain. Sa oras na ito, Panginoon, hindi kami lalabas, Panginoon, sa lugar na ito, na hindi po namin bit, Panginoon, ang pagpapala, ang iyong mga salita na inyong inihanda, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, maraming salamat, Panginoon. Walang hanggan ka naming pasasalamatan, O Jesus. Sa iyo lamang nararapat, Panginoon, ang aming mga papuri, ang aming pagluwalhati, ang aming pong pagsambat, pasasalamat. Sa iyo, maingat namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa mga kapatid po natin, sa ating po sa music team, sa patuloy na pagpapagamit nila ng kanilang buhay sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po ng ating mga kapatid? Praise God. Salamat sa Panginoon. And mga anak, mamaya na budi na kayong akakit kiniking harap. Okay, sige. Okay. So, amen. May ilan po nawala niyo pa. So, ating ko saan ang dita kasabihan. Siguro, mamaya na lang after the service, ano? Gusto ko pong, ating ko pong gustong sabihin sa inyo. But bago makalimutan po, yung gawain ng mga youth mamaya sa ating cell group, i-move po natin ito ng medyo mas maaga, 2 p.m. mamaya. Na, sa mga youth, burida kayong akit. Nung linggo wala tayong gawain, di ba? Pero nagkaroon kayo ng gawain kanina, Brother Jay, ano? Last week kasi, ilan lang yung mga kabataan na nakasama natin. So, amis na kayo po. Amis na kayo sa, kaya mamaya 2:00 ng hapon, dito tayo sa church. So, para makarami po tayo, ano, banggit ko kanina na hindi ko na ipapakilala ang ating tagapagsalita sapagkat sabi ko nga hindi naman natin bisita, niyo po. Pamilya po natin ng ating kapatid, Pastor Larry at Press ang sa kanina from Antipolo. So, yung paalam niya sa akin na kahapon, sabi ko nga kanina, pinagpaunan na para po sa mga hindi nakarinig. Dadalo daw siya at makiki-church. Sabi ko po naman, Pastor, bihira ka namin makasama dito sa church. So, ikaw na yung aming tagapagsalita ngayon, sabi ko sa kanya. So, nagpasalamat tayo sa Panginoon at pinaunlakon po niya tayo. Kaya siya po yung ating magsasalita sa atin ngayong umagang ito. Hindi ko na po patagalin, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po ng ating kabanggagaw sa Panginoon, Pastor Larry. Start. Amen. Dakal pong salamat, Pastor. Actually po, makakasur ko masulod, uli yung plano ko, makiramdam ko. Makiramdam ko kang Pastor. Kaya mo po, dinina na akong pagkakataon na makapag-share. Totoo po, malagad ko mo pong mumuli, uling bisita mo po, lalo na po itong ating Tining Domingo, pati nga pong kami po hanggang Bengi, ating kaming
weekly feeding sa mga bata, yung worship, children worship. After that, yung nga yung mayroong yung mga bata parang cell groups. After that, yung divine service namin, after ng aming divine service, maya-maya ng konti, mayroong kaming discipleship. After ng aming discipleship, youth activities po. Hanggang gabi na po yun. So, kaya pag linggo, ay hanggang gabi kami. Sobrang busy namin pag araw ng linggo. So, pero salamat sa Lord dahil marami rin po ako na-train doon na mga preacher. Kahit nagpaalam ako this whole month of September. So, yung mga na-train ko po na disciples, sila yung nagte-take over ng lahat ng mga activities ngayon doon. So, kasi po may mga kabataan kaming mga napag-aral din sa Bible School at na-train. So, mga personal disciple ko rin sila. Kaya pag narinig nyo silang nag-preach, para rin nyo akong narinig. Normally ganun yun pag na-disciple mo. So, na-adapt nila yung paraan ng pagtuturo mo, pangangaral mo. So, salamat sa Panginoon. At isang malaking kagalakan na ako po yung makapagsalita ngayon dito. So, kaya gana po Kenny, Tagalog la, Kapampangan, ating Tagalog na po. Ating Tagalog, okay. So, anyway, mga balid na akong bagyaking Kapampangan, nuling manibat king ibat Tagalog, din kayabi ako panilang Koreano, na panera, apapagkamalanda ko namang Koreano. Lalo na istong kayabi ko la, magmisyon. So, pati ako, balara Koreano ko. Dengaliwa, mikakunulang makisabi ka na ako, erak gano balong paksabyan, balo, Kapampagan ko. So, may purya po yung ginawa. Gagana ka po ko, something na po nin church tamo yan, meging modelo na. Yan Brother Alex, instrumento nun yung ginuka na ako yan, Damiras Contipolo. Itang dating seminary namin doon, iba na ngayon, stepwise na. No? Sobrang iba na, sobrang bilis ng improvement ng Antipolo. Yung mga bundok ngayon, puro na subdivision. So, ganun ang nangyari doon sa Antipolo. So, sobrang laki ng improvement, ang dami ng mga mall, ang dami na ng malalaking building, yung mga kasulinahan, kabila, kasi very crowded na. Karamihan ng mga mayayamang nasa Manila o sa mga medyo polluted na lugar, alos pumunta na sa Antipolo. Kaya doon, napakaraming subdivision na mga bundok, mga subdivision na. So, yun. Kaya ang lugar po namin, actually, bundok talaga yon. One of the highest place in Antipolo, I think, yung lugar namin, Santana Village. Ito yung aming simbahan, ang lalim na ng ano dyan, bangin, no? So, overlooking. Although ngayon, puro na malalaking puno, hindi mo na masyado ma-appreciate yung overlooking. Pwede, pagka pumunta ka dun sa pinakamaliit namin plaza, na ano, yun, na nakikita mo yung napakagandang tanawin. So, yun po. At sa mga hindi nakakalam, sa mga teenager, so, kami po ang isa sa nagpasimula rito, no? So, yun, yung mga elder natin, alam nila yan, no? Kasama sila Pastor Victoriano, at mga kabataan pa kami noong mga panahong yon. Okay? So itong simbahan ito, kugun pa. Nagpasimula kami noong Bible study sa ilalim ng Guyabano. Di ba kondring yan, di marine, yan, di, no, reng makatwa keni, no? So, yan, bayabe kami po. Anak ko pa kanita. So, ang kapuking patalakan yan, yung may makbungin pinatubo, may sirayang anin anya yung gamit na niya, oversize lang mga ragula kahoy, no? Punta kami sa kabundukan, yan, magkakasama kami ng brother din So, naglagarin ng mga kahoy doon, pinaano sa kalabaw, yun, kaya malalaki yung mga kahoy nito, pag nakita nyo. So, yan, no? At salamat sa Panginoon, ganito na po kaganda ngayon. Air condition na, ano? So, sobrang laki ng improvement at ako po'y natutuwa. Okay, sa oras pong ito, nais ko pong mag-share ng salita ng Diyos. Medyo matalim po ng kaunti, no? Ang nais kong i-share sa inyo. Ayun po, obedience is required. Ano? So, title pa lang, parang
medyo, ano ba yung requirement natin bilang Kristiyano? Maraming Kristiyano, hindi alam ang requirement nila, no? Basta tinanggap si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, doon na, no? Yun na yun. So, hindi po. Kailangan po, sa paglipas ng mga panahon, habang tayo nakakaida, dapat yung ating pananampalataya ay lumalago, no? Nagmamature, no? Hindi po pwedeng ang tagal-tagal na natin masiko ka lang ng konti, natitisod ka na. Hindi pwede 'yon, di ba? So ang Kristiyano po dapat palaban sa pananampalataya, no? Hindi sumusuko, no? Kailangan mayroon tayong qualification ng katatagan, okay? Ng pagsunod sa ating Panginoon. So nais ko pong i-share ang mensaheng ito, ano po yung ating text. Yung nga pong introduction, ayan po nakalagay dyan, sabi po rito, ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin, na siya ninyong susundin sa lupang inyong sasakupin. Ang mga ito ay ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga sumusunod na lahi o salin lahi, upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, pakinggan ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, sasagana kayo at darami ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh, ang inyong Diyos, ng inyong mga ninuno sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. So, saglit po tayong manalangin, Panginoon, sa oras pang ito. Wala po kami magagawa kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon. Ikaw ang susi, ikaw ang pangunain ng mensaheng ito, Panginoon. Ikaw ang nilalaman ng mensaheng ito. Ikaw ang makita, ikaw ang maparangalan, Panginoon. Lord, sa aming mga sarili, wala kami kung wala ka sa amin. Kahit Ama, nawa, maluwalhati ang pangalan mo, maparangalan ka sa pamamagitan ng mensahe mo sa umagang ito. Salamat po ng madami. Sa pangalan ni Jesus, ito pang aming dalangin. Amen and amen. So, napakahalaga po niya, no, nung ating mensahe. As a trusted believers of Christ, raise up a godly generations, no? Yung nabasa po natin, Moses teach on Deuteronomy to Israel as they prepared to enter the land of Canaan. Okay? They would face many temptation in the land. They would be surrounded by pagans, no? Pagans, yun po yung mga tao na mga kumakalaban sa Panginoon, no? Mga pagano, mga hindi mananampalataya. Pero sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Panginoon, pagtitiwala, no, ni Moses sa Panginoon. So mahirap mang mangyari pero nangyari po. Di ba? So nailabas niya ang mga Israelita sa sa mga Egyptian. Alam po natin ang history niyan. So at kung sundan po natin yung mga history, yung mga kasaysayan, baka akala ng mga bata ngayon, kwento lang yung nahati yung dagat. You could imagine, halos kung di magkakamali, mga 4 hanggang 5 poste yung lalim ng Red Sea. You could imagine, napakalalim. Kayo'y dadaan doon sa tuyong-tuyong buhangin. Di ba? Isipin nyo, biro ba yon? Madali lang ba yon? Pagka kinukwento, parang tuwang-tuwa yung mga bata. No? Tuwang-tuwa tayo pag narinig natin. Pero pag-iisipin mo, paano mangyayari yon? Kaya isipin natin ngayon, mayroon bang mahirap sa Diyos? Sabi mo nga sa katabi mo, mayroon bang mahirap sa Diyos? Wala, di ho ba? Kaya tayo po, bilang Kristiyano, lalo na tayo matagal na sa pananaw, alam po nyo, wala man tayong dapat pag-aalinlangan. No? Kaya yung ating mensahe ngayon talagang makita po natin, no? So, dito po sige na, iyan mo yung 2 Timothy. Sige lang. Medyo siya, no? Umaapaw. So, ang sabi po rito sa 2 Timothy chapter
2 verse 1, kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandaang loob ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkakatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayaang magturo naman sa iba. Yung mga nagsulit dito, hindi ko na sadong kilala. Siguro wala na ako rito, no? Nung ako'y nandito, wala na ako rito. Kasi, alam po nyo, nag-full-time workers po ako, 1991. No? Hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, nangangaral na ako ng salita ng Diyos. Kaya kung yung mga ginawa kong preaching, napakadami na kung ipa-file ko ilang books na yon. No? Mayroon po ako naisulat na 2 libro dun sa aking masteral, sa aking bachelor noon sa seminary. So, pag binasa mo yan, talagang kung isa kang Kristiyanong pasemplang-semplang lang, talagang mag-aapoy ang pananampalataya mo. So, napakarami ko na pong, ilang beses ko na pong ipinangaral ito, pero tuwing babasahin ko po ang mga teksto niyan, nananariwa sa puso ko yung para akong lalong nai-inlove sa Panginoon. Hello? In love po ba tayo kay Jesus? Amen. So, yun po yung dapat, ma-inlove tayo sa Panginoon. Alam po nyo, pag in love ka kay Jesus, kahit ano pong mangyayari, hindi ka bibitaw sa pananampalataya mo. Kaya yung mga may boyfriend o girlfriend dyan, kahit may despair kayo, pag in love kayo kay Jesus, wala yan. Yes, number 1 kasi si Jesus sa buhay natin eh. Di ba? So yan. Kaya ang sabi dyan, kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandaang loob ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayaang magturo naman sa iba. Kaya yung mga batang nakikita natin dito, yan ang mga susunod, no? Even yung mga batang tinuturuan, napakahalaga po ng Sunday School sa amin, sobrang napakahalaga. Karamihan po ng mga leader ko ngayon, galing po sila sa Sunday School. Yan, yung mga maliliit na bata, sila na ngayon ang nangangaral. Yes, lalo na po sa music. Medyo isa po sa strong, kahit hindi ako marunong sa music, pero mga membro ko ang uhusay, no? So, madalas kami mag-concert, no? Sa iba't ibang lugar, like this October 27, mayroon kaming evangelistic concert. So, mga marurunong, mahusay yung mga musician ko doon. Kaya, ang Panginoon po ay talagang, sabi rito, ipasa natin. No? Yung mga natutunan natin, hayaan natin yung mga susunod na henerasyon, matuto rin sila, no? Kung ano po, ako po, natutuwa ko dahil yung mga night train ko doon, mas magaling pa sila sa akin. Yun pong sobrang ikinatutuwa ko. Talagang ibig sabihin, may improvement. Di ba? So, anyway, yung pastor nyo rito, magaling kumanta yan. Mahusay sa music yan. Pag kumanta na yan, maya-maya, mangangaral na ako. Yan. So, madalas. So, yun po, no? Ang sabi rito, kung iyan po natin, sabi niya, you then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable. Ang ganda po sa English, no? And trust to reliable people who will also be qualified to teach others. Mas malinaw sa English, no? Napakahalaga po niyan. So now, dito po, next, dito po tayo sa ating outline. Introduction pa lang po yun. Introduction ko po para sa ating pinaka-text. Okay? Build up godly generation. Yan po yung ating ngayon, outline. Pangalawa, train up diligently. Pangatlo po, teach them to live accordingly. Yan. Okay? So, una po, number 1, build up godly generation. Ang sabi po dyan, dun sa natin kanina sa verse 4, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ano pong pagkakasabi? Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh ang ating Diyos, ang ating
Yahweh. Ang sabi niya. So, ini-introduce po, pinapakilala po rito ni Moses kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Sino po ba ang Diyos na pinaglilingkuran natin? Di ba? Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos na nagpapatibok sa puso natin. Ang Diyos na nagbibigay ng linaw ng mga mata natin. Ang Diyos na nagbibigay ng lakas natin. Kaya alam po niya sa sarili natin, kahit katiting wala man tayong pwedeng ipagmalaki. Maliban sa Diyos. Kasi kung ano mang wisdom na mayroon ka, talent na mayroon ka, kakayanan, abilidad na mayroon ka, it is from God. Kasi, pagka inalis ng Lord ang ating health, ang ating kalusugan, wala, nakahiga na tayo, bedridden na lang tayo. Ano pa magagawa natin? Di ho ba? Kaya as long as na mayroon po tayong lakas, taglay po natin ang ating kalakasang ito. Mga kapatid, huwag tayong magsawang sumunod at maglingkod sa Panginoon. Okay? So dito po noon, yun nga, kabataan pa ako noon, hanggang ngayon, talagang hindi nawala sa puso ko yung init ng aking paglilingkod sa Panginoon. Hanggang ngayon. Tutuwa na kami pong pastor, aliwan kay Tsura. May barkada kami po niyan. Mula sa seminary, mag-best friend po talaga kami. Yes. Kaya siya po yung iniwan ko rito noon bilang pastor. Pero sabi ng Pastor Bacteriano kanito, ika yung susunod na Pastor Kenny. Pero ako po sasagot. Kasi balo ko, aliwan yung calling na ninggino ka na ako. Kaya sabi ko kang Pastor kanito, ika mag-Pastor Kenny nga. Pastor ko Batangas, balo ng pastor yan. No? Bicol, galing kaming 2 Bicol. No? Sa Mindoro, lagi kami magkasama niyan. No? Sa Antipolo, ilan na po yung simbahan na naitayo rin natin doon, napasimulan natin doon. Doon sa isa, nakarating sa pastor doon. Pero yung bago ngayon, pastor, iba, mas maganda, mas malaki kumpara doon sa dati. Siguro mga 2 nito or 3 nito. So, ganun po. Ganun po ang ating Panginoon. Alam po nyo, makita po natin ang sabi dyan, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos. Na tanging Diyos. No? Sa English, ang sabi dyan, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Wala nang iba. Ibig sabihin, gustong sabihin ni Moses and even si Prophet Isaiah, binanggit din niya na ang Diyos ay iisa lang. Kaya dapat ang Diyos iisa lang sa puso natin. Ayaw ng Diyos na mayroon siyang kaagaw. Kaya galit na galit ang Diyos, nang gigigil ang Diyos sa mga taong ipinagpapalit siya sa kanyang puso. Kaya ayaw ng Diyos na mayroon tayong ibang sinasamba. Huwag nating ipagpalit ang Lord. Kung i-resist po niyo yung aking FB account, mayroon akong bagong pinost. Yung sa Book of Isaiah chapter 46. No? Makita natin doon, mayroong isang tao na pumutol ng isang alaman, ng isang malaking puno. Yung kalahati pinanggatong, yung kalahati ginawang imahen. Yun ang kanilang sinamba. Nagagalit sila pag yung mga ika nga, nananalig doon, nagagalit sila pagka tinutuya yung kanilang binubuhat-buhat at ipinapasyal na wala namang magawa. Nang gigigil ang Diyos pagka hindi siya yung number 1 sa puso natin. Pagka mayroon tayong ibang sinasamba, pag mayroon tayong ibang pinaglilingkuran, nang gigigil ang Diyos. Kaya alam po ninyo, kung mayroong pinakapangunahin na number 1, na nakaupo sa trono ng puso natin, walang iba kundi si Jesus Christ. Siya dapat ang number 1. Wala dapat ihigit doon. Hindi natin siya dapat pinapalitan. Siya lagi. Even ang mga asawa natin, mga anak natin, pangalawa lang sila sa buhay natin. Amen po ba yon? Pwede po ba yon? Pwede? Pangalawa lang sila lahat. Mawala man ang lahat, hindi pwedeng mawala si Jesus sa puso natin. Hanggang uling hininga natin. Hanggang sa kanyang muling pagbabalik kung buhay pa tayo. Hindi sa dapat mapalitan sa puso natin. Sa lagi.
Kaya yung iba masyadong nadidepress pag may mga problema. Kasi doon lang sila nakatingin eh. Nakakalimutan nila yung dapat na pangunain na nilalapitan. Kaya maraming tao ngayon, kung sino-sino na yung mga taong nilapitan, lalo na pag may sakit, lahat ng doktor, lahat ng magagaling, pinuntahan na. Nakakalimutan si Jesus. Pag-ubos na yung pera at walang-wala na, Lord, wala na po ibang lilipitan kundi kayo na lang. Doon ka magaling eh. Secondary lang si Lord sa buhay mo eh. Pag wala na, doon mo sa lalapitan eh. Diba? So ako po, tinuruan ko yung sarili ko, Larry, sa Diyos ka lang magtiwala. Sa lahat ng bagay, sa financial, sa ano, lahat. Kaya ako po, sa totoo lang po, wala akong sweldo sa church namin hanggang ngayon. Hindi ako kumukuha ng sweldo. Hindi ako kumukuha. Nabubuhay ako sa biyaya ng Lord. Ang binibigyan ko yung youth pastor ko, yung assistant ko. Pero ako hindi. Pero si Lord, nabubuhay kami sa biyaya ng Lord. Mga anak ko, mula kinder yung mga yan, mga scholar sila. Sa private school, mamamahal na school. Scholar sila. Yung panganay ko, malapit na siyang gumraduate sa Lasal. Saan ako kumukuha ang pambayad? May mga nagbabayad para sa kanila. Para sa akin. Mayroon akong tagabayad. Yes. Kung sino-sino yung ginagamit ng Panginoon. Mula elementary, yung mga anak ko, isa sa sikat na private school sa amin, doon sila nag-aaral. Naging kaibigan ko yung may-ari ng school. Instead na magbayad ako sa anak ko, ako pa yung binibigyan ng may-ari ng school. Libre sila lahat, libre uniform, libre notebook, sapatos na lang at ballpen ang binibili ko. Ultimo yung field trip nila, libre, pati kami libre. Libre lahat. Pero ang mahal ng bayad doon, yung 3 anak ko. Fully scholar, more than 100%. Yung may-ari ng school, giliw na giliw sa akin eh. Pag nakita kami noon, isasama ko sa ATM. Pipindit yun, tapos pastor. Ganun po. Ganun kabuti ang Lord. Ganun kagaling ang Lord. Kaya sabihin mo, mag-aalinlangan ako, never. Ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay na mayroon tayo. Wala yang mga yan sa buhay natin kung hindi kay Jesus. Yes. Wala tayong karapatang magmalaki sa sarili natin. Sapagkat kung hindi sa Panginoon, wala talaga tayo. Di ba? Bakit? Kasi ang sabi rito, gusto kong i-express sa inyo itong text na to eh. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibig sabihin, pag nasa iyo ang Panginoon, kumpleto ka na. Amen. Maniwala ka sa hindi, mula talampakan ng dulo ng buhok mo, maniwala ka. Yes. Isa po yan sa natuklasan ko sa buhay. Magtiwala sa Panginoon. Nandyan ang Lord para sa iyo. Yes, pastor. Di ba? Ang gwapo ng inyong pastor. Matanda lang yata ako ng 1 taon dyan. Ilan taon ko na, pastor? 44? Oh. Ay! 55. 54, ano? Ayun, matanda ko na 1 taon dyan. 55 ako eh. So, pero magbarkada kami mula kabataan. Yes. Hanggang ngayon, nagpapabaya mo ba, pastor, ang Panginoon? Hindi, di ba? So, hindi nagpapabaya ang Panginoon. Yes. Yung aking pangalawa, lakas loob. Gusto niya mag-nurse. Gusto raw niya matapos doktor. Yung pangalawa kong anak. Doon sa WCC, sa may na sa Cubao, doon sa pumapasok. Mahal doon eh. Sige na, mag-pray ka. Ayun, naka-enroll sa kaano. Di ba? So, ganun ang Panginoon eh. Yes, kung sino-sino ang ginagamit, kung sino-sino. Iba-ibang tao ang kanyang ginagamit. So, ganun ang Panginoon. Ito lang ang susi.
Alam po nyo, ang Israel, lahat ng tumanggap kay Jesus Christ, spiritual Israelita. Israelita po tayo. Amen? Hindi man sa dugo, pero sa mata ng Diyos, Israelita tayo. Kasi tinanggap natin yung anak niya si Jesus Christ Di ba? Kasi sabi ng Biblia, ang sinumang tumanggap kay Yesu Kristo, binigyan silang karapatang maging anak ng Diyos. Kaya nga hindi lahat anak ng Diyos Lahat nilikha ng Diyos, nilalang ng Diyos. Pero ang itinuturing lang anak ng Diyos, yung tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Huwag niyong kalimutan yun. Di ba? John 1:12. Lahat ng tumanggap kay Yesu Kristo sa kanyang anak, binigyang karapatang maging anak ng Diyos. You could imagine, anak ka ng lumalang ng langit at lupa. Di ba? Anak ka ng Diyos na nagbibigay ng hininga sa atin. Kaya ang sabi rito, yung Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Tandaan po niyo ang araw na ito, simula ngayon, si Jesus lang ang number one sa puso natin. The Lord is one. Sa yung natatanging siya sa buhay natin. Di ba? Yung kinanta natin kanina, deserving. Deserve talaga ang Panginoon. Siya talaga. No? Wala nang iba. Kaya ang sabi rito, yung karugtong niya, ano yung karugtong niya? Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Kaya build up godly generation. Yes. Kaya kailangan ma-build up sa puso natin yan. Mabuo sa puso natin yan. Maging pundasyon sa puso natin yan. Si Jesus Christ ang maging pangunahing matibay na pundasyon sa puso natin, sa isipan natin. Pagkaganyan, katindi kalalim, kalawak at kataas ang standard ng ating pananampalataya, hindi ka maliligaw. Hindi ka magkakamali ng sinusundan. Sapagkat ang pundasyon ng ating pananampalataya, si Jesus Christ. Amen? So, yan po, no? So, dito po, tignan po natin, yung pangalawa po, makita natin. Love, fervent, you must know Him through His Word. Fervently. Pag sinabing fervently, mataimtim. Totoo, genuine sa puso mo ang ating Panginoon. Kaya sabi diyan, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ibig sabihin, sa yung pinaka taimtim sa puso natin na sinusunod. Maging totoo, maging genuine. Yung genuineness, faith, genuine love. Dapat si Jesus yun, mga kapatid. Kaya, love God fervently. You must know Him through His Word. Yes. Kaya ako po, kahit pagod na pagod ako, gabing-gabi na, hindi po nawawala yung personal devotion ko kahit ako yung naantok na. Ginigising ko yung sarili ko. Bago ako matulog, hindi pwedeng hindi ko basahin ang Biblia. Kaya mayroon akong daily devotion. Actually, mahahaba yung devotion ko. Kaya lang, alam niyo naman po sa panahon ngayon, pag medyo napahaba, hindi nababasahin Kaya binibigay ko yung kaunti lang. Isang verse, 2 verse, tapos may kaunting comment ako doon, tawag dito reflection. Everyday yan. Maliban lang pagka na-block yung aking messenger, madalas pong mangyari yun. Kasi pag napabilis ang pindot ko, araw-araw kasi hindi nababasa 300 ang sinesendan ko. Internationally, yung sinesendan ko. Kaya minsan, taglish, minsan may English, may ano. Yes. Kaya minsan, pag napabilis ang pindot ko, nabablock yung messenger ko, hindi mo na ako makakasend ng ilang araw, like that. So, pero hindi po nawawala yung aking personal devotion everyday. Mayroon akong pang-umaga, mayroon akong panggabi. Yung panggabi ko, Old Testament, yung pang-umaga ko, New Testament. Regular yan. Araw-araw. Hindi nawawala yan. Kasi po ako, from 1985,
Ginagawa ko na yan, binabasa ko ang Biblia. Mayroon akong notebook na pinagsusulatan. Kung anong oras ako nag-devotion o nag-quiet time, kung ano yung message ng Lord sa akin, kung ano yung verse na nilagay ng Lord sa puso ko, sinusulat ko yan. From 1985, hanggang ngayon, ginagawa ko yan. Kaya lang ngayon, high-tech na ngayon, naisesend na. Nakalagay na sa iPad ko. Yes, ganyan po. Hindi po nagbago sa puso ko yan. Mula noon hanggang ngayon, laging mainit sa puso ko. Na-inlove ako sa Panginoon. Hanggang ngayon, hindi nawawala yan. Till death. There was part till death, sabi sa kasal, di ba? So, napakahalaga po. Kaya, love the Lord your God with all your heart. Kaya, paulit-ulit pong sinasabihan hanggang sa New Testament, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Tapos ang karugtong niya, love the Lord your God with all your heart. 100% yun eh. With all your heart. Although, as a human being, honestly po, walang makakapagbigay ng 100%. Wala. Kahit sinong nilalang. Wala. Pero sa abot ng ating kakayanan, ibigay po natin ang kaya natin. Alam ng Lord yan eh. Kilala tayo ni Lord eh. Yes. Basta ibigay natin yung kaya natin. Yun ang gusto ng Lord. Yung the best. Pero 100% mabigat yun. Ayaw ko namang magkunwari tayo, maging ipokrito tayo na, ay, 100% ko na ibibigay yung love ko sa Lord. Sige nga, 1 kilo na lang ang bigas mo, yung kapitbahay mo, walang pangsaing, kaya mo bang ibigay ang kalahati? Di ba? O yung pera, wala siyang prayer, kaya mo bang ibigay ang kalahati? Kaya hindi tayo pwedeng maging hipokrito na 100%. No one. Sa buong mundo. Pero, alam ng Lord yun. Pero yung kaya natin, sa abot ng ating makakaya, kaya lagi natin narinig ang salitang the best eh. Ibigay natin ang the best natin. Kasi tayo, bilang tao, may limitasyon tayo eh. Walang sino man sa ating perpekto eh. Kahit si pastor, kami, walang perpekto sa amin. Lahat tayong tao sa mundo, hindi perpekto. Lahat tayo may kakulangan. Yes. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong umatol ha, atulan din kayo. Anong karapatan natin eh? Pwede kang umatol kung hindi ka nagkakasala, yung perfect ka. Eh wala eh. Di ba? Kaya kung sa atin po rito, mga kapatid, walang perfecto. Kung may mga kapatid tayo nagkukulang o nagkakamali, ang gawin po natin, ipag-pray natin siya. Even silently sa puso natin, Lord, dalayan ko po itong kapatid kong ito, naging mahina siya sa ganitong bahagi. Pero pag nag-pray ka sa kanila, wag mo naman lakasan. Baka marinig ng iba. Mamaya, pati sa panalangin, nagmamarites tayo. Di ba? So, silently sa puso natin, panalangin natin. Okay? Huwag tayo magturuan sa isa't isa yung ibig sabihin, yung maghatulan sa isa't isa. Do not blame each other. Lahat tayo tao. Tao tayo. May pagkukulang tayo. Ang kailangan lang, kaya sabi ni Pablo, pag binasa mong mga sulat ni Pablo, di ba? From Romans to Philemon, si Paul ang author dyan Di ba? Magpaumanhinan kayo. Kung mayroong kapatid kayo nangihina, palakasin nyo. Magpatawad kayo. Kaya ang ganda ng prayer ni Brother Henry kanina. Binanggit siya yung salitang pagpapatawad. Di ba? So, sino ba tayo? Tayo nga, pinatawad ng Lord Tayo pa kaya hindi magpatawad. Di ba? So, ganun po yun. Kaya nga, mga kapatid, love the Lord your God with all your heart. Kasi sabi niya rito, the Lord is one. Our Lord is one. Siya lang dapat. Amen? Yun po yun. Dapat. Hindi man natin maibigay ang 100% pero dapat si Lord ang laging number 1 sa puso natin. Pwede yun. Pwede yun. Kailangan hindi nalalamangan si Lord sa puso natin. Amen? Hindi siya dapat nalalamangan. Siya lagi
lagi ang number one. Lahat ng bagay sa mundo, secondary lang yan. Pangalawa lang yan. Kaya yan po mga kapatid, ang sabi niya rito, yung nga with all your soul. Ay, grabe, ano? With all your soul, with all your strength. Kaya sabi ni Solomon, paglingkuran mo ang Diyos, suyuin mo ang Diyos, lambingin mo ang Diyos, hanggat may lakas ka. Kasi pagka dumating ng time na mahina ka na, gusto mo mang umayo kung saan-saan, gusto mo mang gawin ng gusto, ingit din sa kamatayan. Mula bata ako. Diba? And then, 5 beses na po ako nag-collapse. Diabetic ako 5 beses na. Pero itong malakas pa rin. 1 beses ako na-aksidente sa expressway. Magtatayo kaming simbahan sa Batangas. 6 na po yung simbahan namin doon, malalaki. Lahat sa tabi ng dagat. Yung isa po, ginastos namin doon, almost 16 million. Malaking church. Ito yung church, dagat na yan. Dagat yan. Kaya sobrang lalim, ilang poste yung lalim noon. Ilang milyon pong ginastos namin doon sa reprap pa lang. Sponsored ng mga kalahi ko. Mga Koreano. Kasi yung mga yan po, todo support sila pagdating sa church. Anniversary ng isang church doon, 100 years anniversary. Nagbigay silang almost 20 million para maipatayo yung isang simbahan. Tithes nila yun. Galing sa kanilang pasasalamat. 100 years anniversary. Pasalamat nila yun. Nagtayo sila ng isang simbahan. Pero ilan po yung simbahan namin doon? 6. Nung kami papunta doon para magtayo, akala ng kaaway magtatagumpay sa pagka na-aksidente po kami. 3 kami. No? Estudyante ko yung isa sa seminary. Yung isa po kasama kong pastor. 5 beses pong tumambling yung sasakyan namin. Kaya mula rito hanggang dito, mayroon po akong tahi. Yes. Bawal na nga ako magbuhat kasi may tama ako sa likod, sa balakang. Itong kamay kong ito, talagang sumobrang laki nito. Talagang alos hindi ko na maigalaw. Nawalan ako ng malay. Akala ko, wala na. Walang mag-aakalang buhay pa kami. 5 beses ba naman na tumbling ang sasakyan. Basag lahat ng salamin. Tumigil yung pagtumbling ng sasakyan, nakapatihaya yung kanyang makina, alos lumabas, alos lumuwa doon sa kaha ng sasakyan. Nawalan ako ng alos 24 oras. Wala akong malay. Pagising ko, nung bumalik sa normal yung isip ko, kasi nagwawala raw ako nung magising ako, parang nawala ako sa sarili. Siyempre, malaki yung alos maubos na yung dugo ko. So, salamat sa Lord. Ito, buhay pa rin. Yes. Nung magkamalay ako, bumalik ako sa normal, sabi ko, Lord, ano man pong mangyari, walang makakapigil sa paglilingkod ko sa iyo. Yes. Ang nangyari po, mas lalo akong nag-init sa paglilingkod ko sa Lord. Lalo akong na-inlove kay Jesus. Ito po yung ibigay mo lahat ng kalakasan mo. With all your soul, with all your mind, with all your heart, with all your strength. All. Lahat po, binigay ko sa Panginoon. In return, ang Lord po ay punong-puno ng biyaya. Maglingkod po tayo may kaseryosohan sa Panginoon. Taimtim. Yes, genuine sa puso natin. Huwag kang magalinlangan. Buhay ang Diyos, hindi nagpapabaya ang Diyos. Kaya ang sabi po, tignan po yung Isaiah chapter 45, verse 5. Ang sabi diyan, ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Palalakasin kita kahit hindi mo ako nakikilala. Ganyan si Lord eh. Ibig sabihin, kahit may mga pagkukulang tayo, hindi naman tayo perfect. Nagkukulang tayo, nagkakamali tayo. Pero ang Lord, mahal na mahal tayo ng Panginoon.
hindi ka bibitawan ng Lord. Kaya huwag kang bibitaw. Ano man po ang ating pinagdadaanan. Sabi niya, ako si Yahweh. God introduced Himself. Pinapakilala ng Panginoon ang kanyang sarili. Ako si Yahweh. Para sila, anak, ano ba yung problema mong yan? Hindi mo ba kilala? Ako si Yahweh. Ako ang Diyos. Ano ka ba? Ba't ka pinanghihinaan ng loob? Anong problema mo? Ako si Yahweh. Ako yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ako yung nagpapatibok ng puso mo. Anak, hindi mo ba alam? Di ba? Ako yung nagbibigay ng oxygen sa'yo, libre. Yung iba nasa ospital, ang mahal-mahal ng oxygen. Tayo, ayan, no? Malakas tayo. Di ba? Kasi sabi rin, ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos, wala nang iba. Tama po ba yon? Kaya dapat walang ibang pinakapangunahin sa buhay natin. Laging pangunahin ng Lord sa buhay natin. Yes. Mabait po ang Panginoon. Yung nga po, nabanggit ko, 5 beses ako nag-collapse. Ang isang pinaka-worst pong collapse ko, yung sa gitna ng karsada ako, buti, natumba ko, nawalan ako ng malay. Naglalakad lang ako. Nawalan ako ng malay. Itinabi ako sa gilid. Kasi buti may nakakita. Hinila ako. Dinala ko, inano ko sa poste, sa isang poste na meral ko, isinandal ako. Maya-maya, siguro mga 10 minuto, mga 15 minutes, nahimasmasan ako. Pagtayo ko, lakad. Wala lang, parang walang nangyari. Ganyan lang, Lord eh. Yes. Sa CR, 2 beses, nag-collapse ako. Sa kusina, sa salas. Pero ang Diyos po, hindi siya nagpapabaya. Ni minsan sa puso ko, sa isipan ko, hindi dumaan yung Lord. Ba't niyo ko pinabayaan? Never kong sinabi yun. Sa isipan ko, sa puso ko. Basta sa puso ko, kasama ko si Lord, hindi niya ako pababayaan. Amen? Ganyan ang ating Panginoon. Hindi siya magpapabaya. Pangalawa po, to love God fervently, you must walk with Him, with reality, on the heart level. Palalim na po tayo ng palalim. Ang sabi po dyan, sa verse 5 hanggang verse 6, you shall love the Lord your God. Paulit-ulit po. With all your heart, with all your soul, and with all your might. This word, which I am commanded you today, shall be on your heart. Parang ikintal mo sa puso mo. Itanim mo sa puso mo, sa isipan mo. Parang sa oras na ito, pinagdidiinan ng Panginoon sa puso po natin kung gaano siya kahalaga. Nung araw po, nung kami mga bata, nakikita ko sa tatay ko yung mga kalabaw po namin, binibigyan ng tatak. Alam po ba niyo kung ano yung mark na nilalagay? Ano po yun, medyo palikong bakal. Alam ni Brother Rene yan kasi ano yan veterinarian di ba? So, pinagbabaga po yung bakal ng tatay ko. Pinagbabaga. Tapos yun ang inaano sa kalabaw. Alam po nyo, hanggang mamatay yung kalabaw, yung tatak na yon hindi mawawala. Tama po ba yon? Kasi noon, maraming kalabaw dito. Padaan-daan ako noon dyan, nakasakay ng kalabaw. Yung mga kababata ko, ano alam yan. So, hindi na po yan mawawala hanggang mamatay yung kalabaw. Kasi pinagbaga ng gusto yun. Tama ba yung term ko? Talagang nagbabaga po yung bakal. Tapos, ginuguhit dito sa tagiliran ng kalabaw. Nakarecord po yan sa munisipyo nung araw. Tama po yun, di ba? Nakarecord yan. Para pag nawala, alam kung saan dadalhin, ibabalik yung kalabaw. Hanggang mamatay yung kalabaw, nakakintal yun.
Nakatatak yun. Ganun ang pananampalatayang mayroon dapat tayo. Amen? Hanggang sa kauli-uliang hininga natin, huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Nakatatak sa puso natin yan, kaya dito pinagdidiinan, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. This word which I am commanding you today shall be on your heart. Kailangan maitatak. Marami ngayon, ang sabi nga ni Propeta Isaiah, bukang bibig ang Diyos, pero malayo ang Diyos. Di ba maraming tao ngayon? Minsan walang kabagay-bagay, Diyos ko po. Ginagawa nilang ekspresyon ng, Diyos ko po, oh my God. Yung iba naman, Diyos ko, die. Yung iba, pinagbibintang, araw-araw ba namang ginawa ng Diyos na ganyan? Pinagbibintangan pa ang Lord, ginagawang expression ng Lord. No. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong babanggitin ng Diyos sa walang kabuluhan. Yes. Kaya, yung nga kailangan, mga kapatid, shall be on your heart. Kailangan maitatak siya. Maikintal siya sa puso natin. Alam po niyo yung mga tattoo? Di ba yung tattoo, tama po, naaalis pa ba pag natattoo ka na? Pwede pang alisin yon, siguro lalaplapin ang balat mo, no? Pati laman, para mawala yung tattoo. Di ba yung tattoo hindi na naalis? Tama ba ako? Naalis pa ba yung tattoo? Yung tattoo talaga? Hindi na, di ba? Hanggang mamatay ka, nandun na yon. Tama po ba yon? Ganun po yung pagmamahal natin sa Lord, nakakintal. Hindi na nawawala. Amen po ba yon? Yes, ganun po. Kaya ang sabi sa Matthew 22 verse 27, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Alam niyo kung bakit paulit-ulit kong binabanggit yan? Sa ating mga bagong henerasyon ngayon, dapat yan ang itatak niyo sa puso niyo. Marami pa kayong, naalala ko noon, kami ni Pastor Doming, marami pa tayong bundok na aakyatin, bababain. Marami pa tayong lalakbayin. Pero sa lahat ng paglalakbay, ano mang mangyari, nandyan ang Lord para sa atin. Amen? So, and then mayroon pa pong sinasabi sa Mark, chapter 7. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. Nang kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Di ba? Sabi sa 7, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga tradisyon ng tao. Di ba? Ganyan ang nangyayari. They keep their religious rituals but lack a love relationship with God. Yung iba, ang dami pa nilang ritual sa kanilang pagsamba. May paluhod-luhod pa. Pero after that, wala kang makitang bunga. Walang bunga. Sa kanila parang ang paglilingkod sa Lord, every Sunday, pag lumabas ka na, wala na. Hindi po ganun. Kahit saang imbornal ka pumasok, nakikita ka ng Lord. Yung CCTV camera, na naano natin, siguro naman yung 10 kilometers hindi kayang abutin. Kaya pa bang abutin nun? Yung mga ordinaryong CCTV na nilalagay sa mga establishmento. Pero ang Lord from heaven, kahit saan ka pumunta, nakikita ka ng Lord. Naririnig ng Lord ang bawat sinasabi natin. Kaya mag-ingat po tayo sa sinasabi natin. Baka patulan ng Lord yan. Sige ka. Diba?
maging maingat po tayo mga kapatid. Mamuhay po tayong kalugod-lugod sa Panginoon. No? If we're not careful, it's easy to fall into going through the motions of being Christians outwardly, but all the while, we're not loving God on the heart level. Wag lang natin magimbok ang bibig ang Diyos. Mamuhay po tayo bilang Kristiyano. Sabi nga ng iba noon, madalas nating marinig, magpaka-Kristiyano tayo. Hindi lang sa bibig, kundi magpaka-Kristiyano po tayo. Okay? Pangalawa po, malapit na po tayo matapos. Yung una po, kailangan ko talaga ipagdiinan yan. No? Pangalawa, train up diligently. Yan ang kailangan natin ngayon. Ang sabi sa verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkaan. Grabe naman si Moses, no, kung mag-utos. Kompleto. Di ba? Train up diligently. Ituro. Pag sinabing diligently, ano po yan? Kasipagan yan eh. Di ba? Pagsusumikap. Kailangan very diligent po ang ating pananampalataya sa Panginoon. Sabi rito, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Ako po ang mga anak ko, yung panganay ko. Ay, grabe po yung ano doon. Alos, sobrang daming nagkakagusto talaga doon. Pero sabi ko sa kanya, anak, hanggat hindi kayo tapos, bawal. Hanggang ngayon po, since birth, wala pang boyfriend yun. Sumusunod siya sa akin. Sumusunod sila sa akin. Yung mga classmate niya, iba, nag-asawa niya, hindi mo na mabilang ang girlfriend nila. 23 na siya, o 22. Kung hindi sana nagkaroon ng K-12, graduate na eh. Inabot siya. Hanggang ngayon, wala. Kahit isa. Bakit? Itinatatak sa puso nila kung gaano kahalaga yung utos ng isang magulang. Higit sa lahat ang utos ng Panginoon. Lagi pong kasama sa honor yon mula kinder. Pero hanggang ngayon, since birth, wala siyang tinatanggap. Kasi yun ang sinabi ko sa kanya. Train up a child. Sabi rito, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay. Kaya nga mga anak ko kasi sinecheck ko yung kanilang devotion eh. Oh, check. Tapos pagdating ng January, bago magtapos ang sinecheck ko kompleto. Pag mayroong likdang isa, hindi ko sa bibigyan ng 500. Anak, mayroong kang likdang. Gagawin niya ngayon. Ay, oo nga, sabi niya yun. Gagawin niya. Ayun, doon ko pala sa bibigyan. Tinatatak sa puso nila yun, sa isipan nila. Tumayo po tayo bilang Kristiyanong magulang sa mga anak natin. Ituro natin ang Bible. Napakahalaga. Napakahalaga sa kanila. Hindi yung lalaki yung anak natin, ultimo John 3:16, hindi memorize. Sa church po namin, mayroon pa kaming doon. Paligsaan sa dami ng memory verses. Pinakamarami, may award. Mga ganun. Tapos lahat sila, pinapamemorize ko yung from Genesis hanggang Revelation. Sa amin po, bago bautismohan, kailangan memorize yun. Pati 10 Commandment, memorize.
Hindi ko pwedeng bautismuhan nang hindi memorize yan. Nang hindi nabasa yung yung New Testament. Yes. Pag hindi na-recite yun, hindi nabasa ng kumpleto, hindi sa pwede, yung wala sa devotion, hindi sa pwedeng bautismuhan. Ganun po kami kaipit. Kailangan talaga. Hindi yung magkakaedad na tumatanda, walang alam. Ganyan po kami. Kaya sabi rito, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi. Kaya mga anak ko, even pag nagdadrive ako, atid sundo ko sila sa school . Lagi ko silang pinapaalalahanan. Lagi ako nagpipreach sa kanila. Oho. Hindi ko sila binibitawan. Ayaw ko yung, ultimo yung barkada nila, kinikilatis namin. Yung mga kaibigan nila, hindi pwedeng hindi namin kilala. Why? Mahalaga yun. Hindi mo alam, mga anak mo. Siyempre, hindi naman magsusumbong yan . Tayo dapat, nadidetect natin sila. Amen po ba sa mga magulang na nandito? Yes. Hindi po pag-iigpit yun. Bahagi ng pagmamahal natin sa kanila para matrain sila. Train up diligently. Yes. And then sabi rito sa 8, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Uy, grabe yan . Hindi naman literal na, ahas o tali. Hindi naman literal na ganun. Hindi lang sa isip nila alam. Pag isinulat nila yan, exam tayo ngayon, quiz tayo, kailangan alam nila yan. Yes. Ipulupot. Itali sa inyong noo. Hindi lamang na isusulat, ibig sabihin na nakatanim sa ating utak ang salita ng Diyos. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkaan. Ngayon sa school, pinagbawal ni Sara Duterte yung mga nakapaskil sa Kaya ang asawa ko, nung nakaraan, ang tagal ko nagpipintura. Public school teacher po kasawa ko dun sa Antipolo, sa Kabayanan mismo. Inalis, binaklas lahat. Ako nagpintura. Pero sa mga bahay po natin, ako natutuwa ko pag mayroon nakalagay na mga verses sa kanilang tahanan o yung mga medyo social, yung mayroong mga magagandang di ba? Nagpapaalala. Doon sa bahay, mayroon nakalagay na God bless our home. Di ba? So, good vibes yun. Di ba? So, mahalaga po yun mga kapatid na lagi nating ipaalala sa mga anak natin ang salita ng ating Panginoon. And then next, sa verse 20, kapag dumating ang araw na itanong ng inyong mga anak kung bakit kayo binigyan ni Yahweh ng kautusan at mga tuntunin, ganito ang sabihin ninyo. Noong araw, inalipin kami ng Faraon sa Egypto, pinalaya kami roon ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nasaksihan namin ang maraming kababalaghang ginawa niya laban sa Faraon at sa mga Ehipto. Ibig sabihin, yung history ng salita ng Diyos, kailangan ipaalam natin. Kailangan pamilyar. Tayong Kristiyano, kailangan pamilyar sa akin ng salita ng Diyos. Amen. Yes. Para hindi tayo maligaw. Mayroon nga, pastor na napunta pa sa kulto. Mayroon. Kakilala ko. Bakit? Yun yung pastor na hindi nagde-devotion. Hindi nagbabasa ng Biblia. Miyembro pa kaya? Di ba? Kaya dapat maging familiar po tayo sa Bible. Every day. Ako po kahit antok na ako, pagod na pagod ako, ang layo ng pinanggalingan ko, magbabasa pa rin ako bago matulog. Yes.
Kasi napakahalaga sa akin nun eh. Para itong pagkain tayo, lalo na ngayon, paligsahan sa sarap ng pagkain. Marami ngayon, lahat na lang, binibidyo, pati pagkain eh. Wala naman pong masama doon, there's nothing wrong, huwag niyo ako ma-misnerve. Maganda po yun, kasi masaya ka doon eh. Anong mali doon? Di ba? So, pero dapat naman, huwag naman lugi yung ating kaluluwa. Baka mamaya, parang walis ting-ting na lang, patay gutom yung ating kaluluwa, yung ating katawan eh. Ubis. Di ba? So, wag na natin hayaang malugi yung yung ating kaluluwa. Kumakain tayo ng salita ng Diyos. Gustong-gusto nga ng ating katawan yung masasarap na pagkain eh. Di ba? Masarap yung kumakain ng iba't ibang masasarap na pagkain. Itong nakaraan, dahil dumating yung bayaw ko, kung saan kami kumakain, puro all you can. Kaya lang, lugi ako kasi hindi na ako makakain ng madami. Pag nakakain ako ng konti, okay na yun. Lalo, diabetic ako, hindi ko pwede kumain ng sobrang dami. Yung tama lang talaga. Sukat lang. Yes. Kaya napakahalaga po nun, mga kapatid. Sabi rito sa 21, ganito ang sabihin ninyo. Nung araw, inalipin kami ng mga... Yung history, kailangan alam yan. Paano malalaman ng mga anak natin? Kung tayo magulang, hindi natin alam. Yung mga tatay rito, sino rito yung nagbabasa ng Bible? Every day. Hello? Parang walang makapagtaas ah. Honestly, every day. Yes, dapat every day. Sanayin po natin, sanayin din po yan eh. Mga nanay, every day. Ayun, salamat kay Ninang. Okay, mayroon pa po ba? So, every day po, sanayin natin. Kung hindi pa natin nagagawa, sanayin natin. Alam po nyo, wala man 20 to 30 minutes. Actually, ako yung isang chapter, wala pang 10 minutes, nababasa ko yung isang chapter. Ipagkakait mo ba yun? Samantalang pag tumingin ka sa cellphone mo, ang tagal-tagal, tumatawa kang mag-isa. Mag-isa kang tumatawang parang Di ba? Ang tagal-tagal. Alis lumuwa na yung mata mo, ayaw mo pang tumigil. Pero yung Bible, malaking kawalan ba naman sa atin? Kahit 10 to 20 minutes, malaking kawalan ba na? Kailangan kasi mag-schedule po tayo, yun ang technique dun eh. Mag-schedule tayo, basta iyan mo, bago ako matulog. Kung mayroon man akong sinusubaybayang dalawang palabas sa TV, isakripisyo ko na yung isa. Magbasa na lang ako. Baka inuubos nyo hanggang lahat ng programa sa pinapanood. Ubos yung oras mo. Di ba? So, isakripisyo na natin yung isang palabas. Magbasa tayo. Amen po ba yun? Yes. Sanayin po natin. Sanayin po yan ako po. Dahil nasanay na ako, inahanap na ng sarili ko eh. Parang hindi ako makatulog, nakokonsensya ko pag hindi ko binasa. Sinasabi ko sa sarili ko, ang sarap-sarap ng kinain ko kanina. Tuwang-tuwa ako habang kumakain. May puro na lang katawan. Mamaya, takiin ka pa dyan eh. Hello? Di ba? Yung ating kaluluwa, pakainin po natin. Sanayin po natin yan, mga kapatid. Mahalaga po yan. And then sa 23, inilabas niya kami sa Egypto upang dalhin sa lupang ipinangako niya sa ating mga ninuno. Ibinigay niya sa amin ang kautusan at mga tuntuning ito upang magtaglay kami ng takot sa Kanya. Sa ganoon, sasagana tayo at iingatan niyang tulad ng ginagawa niya sa ating ngayon. Kalulugdan tayo ng Diyos, nating si Yahweh, kung susundin natin ng buong katapatan ang lahat ng ipinag-uutos niya. Ayun o. Di ba? Kaya sanayin lang natin. Sanayin yan eh. Pag nasanay po tayo, ako po, kahit ang asawa ko, nag-public school teacher, lalo na pag busy-busy. Pero dahil
Kino-question ko siya, bago ka matulog. Wala siya magawa, susunod talaga sa akin. Hindi pwedeng hindi sumunod. Kahit napipikit na siya, bago ka matulog, lahat ng lesson mo, ginawa mo na, pagod na ako hindi pwede. Magbabasa pa rin po bago matulog. Kailangan ng mag-asawa nagpapaalalahanan sa isa't isa. Nagbabasa pa rin. Ayun, maya-maya, nabitawan na yung babal tulog na, hayaan ko na. Sa sobrang pagod. Kahit gabing-gabi na. Pero, ginagawa pa rin. Hello? Amen? Try po natin. Sana yun yan eh. Pag nasanay na tayo, okay? Kami, dahil sanay kami, pati mga anak ko, sanay. Kahit anong busy nila, ginagawa pa rin nila. Kasi pag chinek ko at hindi nila nagawa, wala silang magawa. Ulitin pa rin, babasahin pa rin yung mga, kung mayroon silang 3 hindi nabasa, i-check ko pa rin yon. Wala silang magawa, babasahin pa rin. Kailangan tayong mga kasi alam po niyo mga bata, hindi na pwede ngayon, oy, magbasa ka ha? Opo. Hindi naman yung gagawin eh. Pero pag siya, nasaan ang binasa mo? Nasaan yung ano mo? Yung notebook, yung reflection mo. Di ba? So, kailangan siya-check eh. Alam ng mga bata, opo, puro opo yan hanggang mamaya. Opo. Para rin paghugas ng plato. Opo, puro opo. Pero kailangan po, lagyan natin ng ngipin yung ating batas na pinapasunod sa kanila. Panguli po, last. Ito na po. Okay lang pa, Pastor? Napahaba ba? Okay. Teach them to live accordingly. Ito na po yung medyo mabigat ng kaunti. Teach them accordingly. Ang sabi po rito sa verse 10. Tapos na po tayo. Malapit na kayong dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Sina Abraham, Isaac at Jacob. Maniniraan kayo sa malaki at magagandang lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Titira kayo sa mga tahanang sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at masagana na sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa Egypto sa bayan ng pagkaalipin. Hello, ang ganda po nito. Teach them to live accordingly. Turuan mo silang mabuhay kung ano ang natutunan nila. Yes. Kaya, kahit hindi ako po, mga kapatid, yung mga anak ko, nag-aaral sila, mayroong mga nagbabayad, kung sino-sino, mayroong mga naglilibre, kung sino-sino sa kanilang mga pangangailangan, pero wala po akong sweldo sa Diyos. Ang tinatanggap ko lang po sa Diyos, yung counting 500 a week para lang sa gasolina. Pero kulang yun kasi yung gasolina na sasakyan ko, hindi nababa ng 1,000 hanggang 1,500 weekly. Yes. Nabubuhay po ako, hindi sa ano ng church. Nabubuhay po ako sa mga taong, yung iba hindi ko man kakilala, basta na lang ako padadalan. Yes. Nagugulat ako, may laman ng aking GCash. Nagugulat ako, may laman ng aking bank account. Nung pandemic po, nagulat ako. Nung i-check ko po yung aking bank account, mayroong 500,000 na nakapasok. Saan galing yun? Hindi ko alam. Basta nagpipreach ako sa online noon, di ba? Nangangaral ako sa online. May mga nagbibigay sa akin, hindi ko alam, hindi ko naman kakilala. Yes. Magulat ako, Pastor. Pwede po ba ako magpadala? Abay, oo, gandang ano niyan, ha? Pastor, ano po yung bank account nyo? Hindi ko naman kakilala yung iba. Nabibless po sila. Magulat na lang ako.
Pag nag-withdraw ako, kahit alam kong walang laman, ang daming laman. Nagugulat ako. Yes. Di ba? Ganyan ang Panginoon. Ganyan kabuti ang Lord. Nung kamakailan po, mayroon bumilis doon po sa isang exclusive subdivision. Binilan ako ng lupa doon. 2.6 million lupa pa lang. Mabuti po ba si Lord? 243 square meter. Exclusive subdivision. Mga milyonaryo pong mga nakatira doon. Yung dating sekretary ng DepEd, mayroon siyang lupa doon malapit sa akin. Si Bronis ba yun? Ganun po kabait si Lord eh. Di ba? Nagugulat po ako. Ang kailangan lang po, sumunod. Hello, sumunod. Amen. Kaya nga yung title natin, Obedience is required. Senior cut po lang po, yung title natin, Obedience is required. Isa po sa matinding requirement ng bawat mananampalataya sa buong mundo. Sumunod. Sumunod lang tayo. Ang Lord ang bahala sa iyo. Amen po ba? Yes, yan po. Kaya ang sabi rito, tingnan nyo malapit na kayong dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako. Parang sinasabi rito, pagkatapos ng inyong maraming sakripisyo, eto, mag-aani na kayo. Kaya alam po nyo, kung gusto nyo lalo kayong i-bless, yung mga lingkod ng Diyos, i-bless nyo. Ako po, lahat ng tumulong sa akin, pinagpapala ng Diyos. Yung iba may mga nandito. Hanggang ngayon, yung blessing ng Lord nandoon. Hindi sila pinabayaan. Lalo silang binless ng Lord. Yung lahat ng tumulong sa akin, mula noon hanggang ngayon. Amen po ba yun? Pinagpapala ng Lord. Hindi lamang sila, ultimo yung mga anak nila. Kasi po yung mga taong yan hanggang ngayon, hindi nawawala sa panalangin ko. Sa puso ko, kasama sila. Sa panalangin ko. Mula noon hanggang ngayon, yung mga tumulong sa akin, lagi silang nasa panalangin ko. Kaya binibless tayo ng Lord dahil sa panalangin ng mga lingkod ng Diyos. Huwag nating pagdamutan ang lingkod ng Panginoon. O yun po, mayroon akong bagong sasakyan, yung bagong Toyota Rush. Bigay lang po yan. Binigay sa akin yan, naka-full tank pa. Alam po nyo, yung mga taong yon, hindi sila kinukulang, binig-bless sila ng Lord. Hindi lamang yung nagbigay niyan, marami pa. Yes. Ganong kabait ang Panginoon. Ang kailangan lang sumunod. Pag sumunod tayo, abay, yung ang masasama, pinagpapala yung palasing-lasing lang na walang ginagawa, pinagpapala tayo pa kaya ang mga anak ng Diyos. Amen! Yes. Mahalin nyo ang mga lingkod ng Diyos. Maging generous kayo sa mga lingkod ng Diyos. Magtanim kayo sa matabang lupa. Sabi ng Biblia, magtanim kayo sa matabang lupa. Sino pong matabang lupa? Mga lingkod ng Diyos, mga pastor. Mga lingkod ng Diyos. Sila po yung matatabang lupa. Mga ginagamit ng Lord sa kanyang gawain. Subukan po nyo magtanim sa kanila. The more na ikaw ay nagtatanim, lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Kapatid, maniwala kayo. Ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay napakabait. Ang sabi sa verse 13 ng Deuteronomy chapter 6, magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Paglingkuran ninyo siya at sa kanyang pangalan kayo manumpa. Huwag kayong maglilingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bayang pupuntahan ninyo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibuguhing Diyos. Kapag sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, magagalit siya sa inyo at lilipulin niya kayong lahat. Huwag ninyong susubukin si Yahweh na inyong Diyos tulad ng ginawa ninyo sa Masa, kung saan sila'y pinarusahan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, babalik ko yung sinabi ko kanina, dapat ang Lord ang pinakapangunain sa buong pagkatao natin.
mula ngayon, sabihin mo sa sarili mo, itanim mo sa puso mo, sa isipan mo, ang maging pinakapangunahin sa buhay mo, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Next, sa verse 17, sundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Gawin ninyo kung ano ang tama at mabuti sa paningin ni Yahweh at mamumuhay kayong matiwasay. Masasakop ninyo ang lupaing ipinangako niya o ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Mapapalayas ninyo ang inyong mga kaaway tulad ng pangako niya sa inyo. Biro mo, ganun tayo kamahal ng Lord. Paalisin niya yung mga pwedeng maging sagabal sa atin, sa pag-unlad natin, upang tayo pagpalain. Yes, ganyan po ang ating Panginoon. Kapatid, totoo ang salita ng Diyos. Maniwala po kayo. Next, ang sabi po sa 1 John chapter 1, verse 21, little children, guard yourself from idols. And then sa Deuteronomy chapter 6, verse 12, ayan po, nakalagay dyan, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa Egypto, sa bayan ng pagkaalipin. Ulitin ko po. Huwag ninyong kakalimutan si Yahweh. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong kakalimutan si Yahweh. Amen. Kahit maging pinakamayaman ka pa sa buong mundo, huwag mong kakalimutan si Yahweh. Yes. Yung pong nag-imbento ng iPhone, pinaka-author ng iPhone, parang namatay siya, 52 years old lang yata. Hindi ko magkakamali, i-google nyo. Ang aga niyang namatay. Pero yaman no, na? Hindi siya nabuhay ng kanyang pera. Yes. Ganyan po ang ating Panginoon. Napakayaman na may-ari ng iPhone. Itong aking iPad, yun din po. Isang may-ari. Pero, ayun, napadali ang kanyang buhay. Hindi siya na-save ng kanyang pera. Kaya, ang pera po, blessing ng Lord. Huwag niyong maging master ang pera. Utusan lang natin ang pera kung saan siya dapat. Pero huwag tayong paalipin dyan. Sabi rito, be careful that you do not forget the Lord who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Huwag na huwag po natin kalilimutan ang Panginoon, ano man pong mangyari. Sa ating pong pagtatapos, sa ating conclusion, next panak. Yan. Sabi ko po dyan, we're at guarantee of living such an impressive legacy, but we can make an impact for Christ on the world if we raise up godly generation by loving God fervently, teaching our children diligently, and living in the Word carefully. Thankfully, the Lord allows U-turn. He is abounding in riches for all who call upon us. U-turn, yun po yung ibig sabihin, yung nabanggit ko kanina, yung pagkaalipin po ng mga Israelita, no? Ibinalik silang muli ng Panginoon sa promised land upang makamit po nila ang pagpapala. Ang sabi sa Romans chapter 10 verse 12, isa ang Panginoon ng lahat at siya ay masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Tayo po yumuko. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa napakasimpleng mensahe mo na aming narinig ngayong umaga. Panginoon, ang dami namin pagkukulang sa iyo. Sa aming narinig na mensahe ngayon, Panginoon, nakita namin ang aming pagkukulang. Ang dami po, Lord. In terms of obedience
Salamat sa mensahe mo, pinaalala mo sa amin. Obedience is required. Na-remind kami ngayon, Panginoon, dahil sa iyong mga salita na aming narinig. Tulungan mo po kami, Panginoon, na muling manumbalik sa puso namin ang pagmamahal namin sa iyo, Lord. Muli kaming may in love sa iyo, Panginoon. Dahil maraming panahon na minsan attender na lang kami ng simbahan. Pero after namin magsimba, minsan parang walang nangyari. Yung mga upuan, lumuluma. Parang nagiging taga-upo na lang kami, taga-pakinig. Panginoon, tulungan mo po kaming maging bahagi ng iyong gawain. Tumulong sa iyong gawain. Mahalin ang iyong gawain, Panginoon. Minsan hindi namin napapansin sa aming sarili. Minsan, napakaluho namin. Pero pagdating sa iyong gawain, tinitiis namin. Lord, forgive us. Simula ngayon, hindi lang kami attender, hindi lang kami taga-upo. Maging bahagi kami ng iyong gawain. Maging masipag kami sa iyong gawain. Diligently. Tumulong kami sa aming gawain. Maaring kung hindi man ang aming physical, but even in financial, makatulong kami sa iyong gawain. Lalo na ang lingkod mo, Panginoon, na priority dapat suportahan ng simbahang ito. I-bless mo si Pastor Doming, Lord, kasama ng kanyang family. Ang bawat isang narito, Panginoon. Ang simbahang ito, Lord, kayo po magpala. Naway mahalin nila ang kanilang pastor, Panginoon. I-check nila kung anong pangangailangan ng kanilang pastor. At patuloy na suportahan ang lahat ng kailangan ng lingkod ng Diyos. Kung bakit nag-exist, nagpapatuloy ng iyong gawain. Dahil ginagamit mo siya. Mayroon kang lingkod o propeta na ginagamit upang maghayag ng mga salita mo. Hindi lamang sana, Lord, ang pangangailangan ng church building ang aming makita, kundi makita rin nila yung pangangailangan ng lingkod mo. Lord, i-bless mo ang simbahang ito. Maging generous sila sa iyong gawain. At higit sa lahat, ikaw maging number 1 sa puso nila. At magbigay sila ng panahon sa pagbabasa ng mga salita mo. Naway maramdaman nila, Lord, ang kahalagaan ng pagsunod. I-bless mo sila, gabayan mo sila, Panginoon. Pagpalain mo ang mga salita mo naming narinig ngayong umaga. Ito'y tumimo, kumintal sa puso ng bawat isa upang nang sa gayon, lalo silang pagpalain at lumago, bumalik ang sigla ng gawain ito. Maging aktibo sila sa lahat ng mga gawain mo, Panginoon. Maraming salamat po. Ang bendisyon at pagpapala, ipagkaloob mo sa bawat isa sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, ito po ng aming dalangin. Amen and amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po, Pastor. Bago ko po tawagin ng ating MC to pray doon po sa ating pong mga offering. Tayo po ba ay pinagpala ng Panginoon? Kung hindi kayo pinagpala ng Panginoon, kasalanan nyo na mo po. Amen. At habang nagsasalita po yung Pastor, mangutang ko king sarili ko eh. Sabi ko, sana all. Dalawa yung naisip ko eh. Sa akin, wala yata yun na ako. Dalawa yung pumasok sa isip ko. Siguro sa akin hindi sila nabibless. Pangalawa po ay pumasok din sa isipan ko na siguro hindi nila alam yung aking GCash. Brother Jonathan, isulat mo nga yung aking GCash.
0932-900-4188. Yun po yung ano, asahan ko na yan. Siguro naman sa mga linggong darating, mabibigla na lang ako. Mayroong 500,000 sa GCash ko. Okay, pabiro lang po yun. Pero kung halimbawa gagawin, wala nang problema. Salamat po sa napakataba. Paano ba yun? Napakalusog na mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Yan po yung ating pastor. Siguro po, singit ko na lang po ito. Mamaya po pag awalis natin, bless natin ni pastor. Hindi naman po siguro kalabisan niyo po. Bless natin ni pastor. Amen. Salamat po. May I call Brother Jonathan. Okay. Samahan niyo po akong yumukot manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, Panginoon. Panginoon, ang araw na ito ay magbigay ng pagpapala, gabay sa amin, Panginoon. Nilalapit namin, Panginoon, anumang aming kaloob na malilikom ngayong araw na ito, Panginoon, nawa po magamit ito sa aming simbahan, magamit po sa amin, sa aming church, Panginoon. Nawa po, i-bless niyo po lahat ng magkakaloob ngayong araw na ito, Panginoon. Kayo pong tumulong at gumabay sa kanila sa araw-araw, Panginoon. Sa kanilang trabaho, sa kanilang mga business, Panginoon. Kayo pong magbigay pagpapala sa kanilang lahat. Nawarin po, Panginoon, patuloy niyo po kaming ilayo sa anumang sakit, kapahamakan, kalamidad, Panginoon. Nawa po, biyayaan niyo rin po kami ng pinansyal, spiritual at magandang kalusugan sa araw-araw. Nawa po, binabalik po namin ang pinakamatas na papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus na matagpagligtas. Amen. Sige po, habang tumutugtog po itong ating mga musician at tayo pinagkakaloob, muli po, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang kabutian, sa mga biyaya na patuloy na pinagkakaloob niya sa atin. Amen po. At syempre po, nais din po nating pasalamatan ang mga kapatid po natin na laging sumusubaybay po sa ating live. Brother Jonathan, minsan po, isulat po ninyo yung ating page sa YouTube, yung dire-diretso po ito. Faith AG Pew. Lalabas po tayo sa YouTube. Ano po? Sana po, Alben tayo po, i-share po natin ang ating pong page sa maging sa Facebook, nandun naman po. Yung announcement ko po kanina ay sa next Sunday na lang natin ito pag-usapan. Ito po ay pumapatungkol po sa ating pong nalalapit na anibersaryo. Ano po? Sa darating pong buwan ay anniversary na po natin. So, sana po atyutangan po sa linggong darating at upang sa ganun po mapag-usapan po natin ito ng maayos. At ako po'y naniniwala, tayo po nagkakasundo. Amen po. At sa mga ganung usapin po sa mga anak ng Diyos ay hindi na po mahirap pag-usapan. Ano po? So, dabi natin i-consider kung sa pag-usapan natin yan kasi po, alam naman po natin kung dadalo po lahat ang mga membro tamo po magkasyageni. Ano po? So, isa po yan sa consider natin saan natin gaganapin yung church anniversary natin. Amen. So, praise God po. Nung nakaraan sa basketball court niyo po, natamong karakal. So, yan po yung mga i-consider. Ano pa? Yun, paalala ko po yung hamon ni Pastor Larry. Pastor, yung ating pong reading. Actually po, ginagawa na po namin ito sa youth group. Ano po, every day po, nagbabasa po kami ng Word of God. Siguro po, nais ko na po, before we close, nais ko na rin samantalahin ang pagkakabilo na sabihin siguro sa inyo. Isama po namin kayo doon po sa amin pong day by day na pagbabasa ng Word of God. Yung pong isinesend ko po sa group
chat group namin sa mga youth ay isesend ko na rin sa women's group. Okay lang po ba yon? At doon po, ang ginagawa ko kasi sa mga youth, may mga narinig po kasi ako, Pastor, wala kaming Bible. So, maaaring sa kanila, hindi pa sila gaano alam mag-download ng Bible sa kanilang cellphone. Wala na rin problema yon. Hindi na nila po problemahin kasi yung buong chapter ng babasahin ay isinesend ko na doon sa page, doon sa cell group. No? So, chat group. So, ganun po yung gagawin ko po. Yung doon sa chat group natin, isesend ko po yung buong binasa ko. No? Para mabasa na ninyo. Araw-araw po yan, magbabasa rin tayo. Okay lang po ba yon? Siguro it's time po, maganda na lahat tayo nagbabasa. Ako po, matagal na po namin ginagawa ng mga kabataan na sinesend ko sa kanila yung buong binabasa ko. Kaya hindi na po nila pwedeng sabihin, basta wala akong Biblia. Hindi, nandun na yung buong chapter. Basahin mo na lang. Okay lang po? So, praise God. Muli po, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa mga pagpapala na patuloy niyang pinagkakalob sa atin. Amen? So, sa ating pong pagtatapos, tumayo na po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po, sa tanghaling ito, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan. Katulad na nabanggit ko na pong nauna, salamat po sa mga pagpapala na patuloy po ninyong pinagkakaloob sa amin at ipagkakaloob pa. Salamat po sa aming kamanggagawa, kapatid na Pastor Larry, na inyo pong ginamit sa umagang ito upang may pahayag ang iyong mga salita. Salamat po sa muling pagpapaalala mo, Panginoon, sa bawat sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Katulad na nabanggit na rin kanina, itimumpo ninyo ito sa aming po mga puso at isipan upang magamit po namin ang mga aral na ito sa aming pong patuloy na paglilingkod sa inyo. Salamat po and ipinapanalangin po namin ang aming kapatid. Kayo po ang siyang patuloy na magpala at gumamit pa sa kanyang lalo, O God, sa lalong ikakaluwalhati ng dakilang pangalan. And also, Father God, bless every members. And kasama po, Panginoon, yung mga kapatid po namin na nanonood sa live streaming. Bless them all, Father God. Salamat po sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ngayong tanghaling ito. Ihatid mo po kami sa aming tahanan ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Salamat po ng marami, God. Mga kapatid ko, taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless us all po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Massage.